Panginoon, kayo po ang magsalita sa buhay ng bawat isa sa amin na nakikinig ngayong hapon po na ito. Lord, maging sa inyo pong abang lingkod, kayo po ang magsalita. Gamitin lamang po ninyo ako, Panginoon, na tagapagpahayag ng iyong mga salita. At itago sa inyong likuran, sa gayon maging karapat-dapat po ako, Panginoon. Ama, katulad ni Propeta Isaiah, linisin mo ang aking labi, sa gayon maging karapat-dapat akong magsalita, Panginoon, sa hapon na ito. Lord, maging sa mga nakikinig, ihanda mo ang aming mga puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yan, tawag dito, pag Word of God po, medyo strict naman tayo, no? Kasi ang gawain ng Panginoon, salta ho ng Diyos yan, ng Panginoon po nagsasalita sa atin. Hindi tayo pwedeng lakad dito, lakad doon, lakad dito, lakad doon. Amen? Pag ginawa nyo yan, pauwiin ko na kayo. Baka hindi church ang pinupuntahan nyo, mall. Amen? Mapagkamalan pa tayong surveillance camera. Amen? No, kaya AI na naglalakad. No? So, anyway, pangilang linggo na natin to. Pangatlong linggo na yung martyrdom. So, yung damit natin, yung mga gagraduate po, yung babautismuhan, padala po ng Call the Lost, Equip the Lord's Army. Sa baptism, yun po yung inyong susuotin. Amen? Ngayon, tawag po dito, 3 weeks na po, no? 3rd week na po tayo ng martyrdom. So, nung unang topic natin, dalawang unang topic natin, yung tribulation saints. Amen? Tribulation saints. At ngayon naman po, tuloy ulit natin yung martyrdom. Okay? Sa Acts chapter 7, verse 54 to 60. Basahin ko lang po. Nagnitngit ang pagbato kay Esteban. Nagnitngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kuya Bench, paki-adjust. Hindi yan, itaarap mo dun sa sa inyo. Huwag masyado. Ayan. Mga kapatid, maging sensitive tayo, no? Alam nga naman si pastor pa yung kukuha ng microphone dyan, mag-aayos ng speaker. My God. Be sensitive. Kaya pag worship, galaw ko na, lakad ako dito, lakad doon, yung electric fan, wala sa ayos. Yung microphone, wala sa ayos. Lakad ako ng lakad. Praise, no? Amen po ba? Maging sensitive po tayo. Alam niyo po, nakahirap po mag-preach na nakaka-distract. Amen. Kaya nga dito sa church, ayoko ng lakad eh. Meron pa dati dito, parang nanood lang ng sine. Doon pa nakapamintana pa doon sa simbahan eh. Hindi po ba? Amen po ba? Amen? So, meron naman yun, nagsasalita ka, comment ng comment. Hindi mo alam kung mga, tawag dito, tawag doon, mga, parang ABS-CBN, tsaka GMA. No? Amen. Amen po ba? Meron naman nagagawain dito, may kumakain doon, may umiinom doon, kung ano mga, amen. So pagka nasa church po tayo, pumunta tayo simbahan ng maayos. Amen. Amen po ba? Parang ayaw nyo na makinig Mahirap po mag-preach ng napakaraming, tawag dito, distraction. No, mawawala yung espiritu ng kapayapaan. Amen. So now, saan na ba ako? Verse ano na ako? 57. Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsisigawan. Pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangaw lang
Saulo. Ito pong si Saulo, ito po si Pablo nang hindi pa Kristiyano. Siya po yung mga witness, isa po sa witness sa pagpatay doon sa unang-unang martir sa Biblia na ang pangalan ay Esteban o sa Tagalog ay Stephen. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Last verse. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito ay siya'y namatay. Alam niyo po, kanina meron ako napakinggan, isang prophet, sabi niya, kinausap daw siya ng Panginoon at sabi sa kanya ng Lord, maraming Kristiyano sa panahon natin hindi nauunawaan yung hirap at tindi ng tribulation na darating. Ha? Naniniwala ba kayo doon? Hindi nila alam. Akala nila ang mundo ay papunta sa kapayapaan o paulit-ulit lang. Hindi nga balanse ang mga teaching eh. Alam niyo kung bakit? Kaya ako po, naniniwala ko, yung cross ay napaka-perfect pattern. Sabi niyo nga po, pattern. Yung tamang-tamang pattern niya. Na may kanan, may kaliwa, tapos doon ka lagi sa gitna. Hello? Sabi doon sa Exodus, walang sino man pwede makakita sa Diyos sapagkat mamamatay ang makakita sa Diyos. Tama hindi? Sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, ano sabi, Pastora? Matthew 5:8. Mapalad ang taong may malinis na kalooban sapagkat makikita nila ang Diyos. Dito sa Old Testament, bawal makita ang Diyos. Sa New Testament, mapalad ang may pusong malinis. Makikita nila ang Panginoon. Ano ba talaga? Sige nga. Ha? Pag pinag-aralan mo, walang sino mang tao. Tao doon, ibig sabihin yung makasalanan na makakita sa Diyos. Pero yung taong tinubos ni Kristo, na may malinis na kalooban, makikita ang Panginoon. My God. Hello? Dito sa Old Testament, kapag sumunod ka sa Deuteronomy chapter 28, ang mga pagpapalang ito ay susunod sa iyo. Puro pagpapalang material. Pagdating sa New Testament, ang sino mang gusto sumunod sa akin, kalimutan ang kanyang sarili, pasalin ang kanyang cross. Kahirapan pagdating sa New Testament. Pag sa Old Testament, pagpapala, ay ano ba talaga? Ang sumunod ba sa Panginoon, kahirapan ba talaga o pagpapala? Kapag nag-focus ka sa pagpapala, ano mangyayari sa cross po? Nakaganon. Pag nag-focus ka naman lagi sa hirap, ang preaching mo na, ganon. O ano ba talaga? Ha? Balansihin natin. Ano paano balansihin? Pilipos 4:13. Verse 12-13. Sabi ko, di ba? Naranasan kong magutom, maging hikaos, maging sagana, pero sa lahat ng bagay na ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay, kaya ko. Sa kayamanan, sa kahirapan, kaya kong pagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Laging balanse ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga si Jesus, lagi siya nga sa bangka. Pag nangangaral si Jesus, anong ginagamit yung pulpito? Bangka. Ang bangka ba na wala sa balanse? Lulutang? Ha? Ano mangyari? Tataob. Kaya nga, tignan nyo, ilan yung mata nyo? Oh, pag isa lang, tingin mo ba maganda tumingin? Ilan yung butas ng ilong natin? O kung isa lang, sa tingin mo maganda huminga? Oh, ilan tenga natin? O ilan yung kamay natin? Ilan yung paa natin? O, ito ba yun? Pantay ba yan? Balanse ba yan? Kasi binigyan tayo ng Panginoon, sa isa dapat practical. Logic. Yung isa, spiritual. Hello? Hindi lahat puro spiritual. Hindi ka na kumakain kasi sabi mo darating ng Panginoon. Kumain ka na, 3 months ka na hindi kumakain eh. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Pag kabukas-bukasan, wala na, tigok na. Sobrang spiritual. Yung isa naman, wala nang fasting, nag-fasting ng Panginoon. Ano ba magpa-fasting? Kayabangan na lang yan. Wala sa balanse.
Hello? Hello? May panahon ng pagpapasting at may panahon na kumain. Sa panahon ng kainan, di kumain tayo, huwag kang mag-fasting. Amen. Kaya merong araw, merong dilim. May araw, may buwan. Para balansi ang mundo natin. Kapag ang Kristiyano wala sa balanse, ano mangyayari? What will happen? Alam niyo, may sabihin ako sa inyo. Alam niyo ba napakahirap sumunod sa Lord? Ano sabi ni Jesus? Ang sino mo magmahal sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang biyanan, sa kanyang kamag-anak, nang higit sa akin, hindi ka dapat sa akin. Nasipin niyo nangyari Tingnan niyo po. May isang lalaki. Panginoon, hayaan niyo po munang umuwi ako sa aming tahanan at ilibing ang aking ama. Ministry niya hindi. Pamilya niyo hindi. Anong sabi ni Jesus? Parang walang ano si Lord, parang walang damdamin, parang walang puso. Hayaan mo ang mga patay ang maglibing ng kapwa ng kanilang sarili nilang patay. At ikaw ay sumunod sa akin. Ano ibig sabihin ni Jesus? Huwag mo na silang puntahan doon, sumunod ka sa akin. Isipin po ninyo yun. You have, if you are willing to follow the Lord, yung sarili mong kagustuhan, i-give up po maging sarili mong pamilya minsan. Totoo yun. Totoo po yun. Hindi ako nagbibiro. Totoo po yun. Alam niyo ba yun? Ha? Pero hindi sinabing pabayaan ng pamilya. Hindi sinabing i-abandon yung pamilya. Hello? Now, dito po sa martyrdom. So, napakahalaga na ang preaching natin laging balanse. Amen. Nagtuturo ako ng suffering, but also I teach how to gain wealth. Magturo ka rin paano ng blessing. Kung puro sisit, mamamatay ang tao. Kung puro naman nangoy, di mo naman makikita maganda sa ilalim. Amen. Hello? Oh, amen, no? Amen. Now, ito na. Sino si Esteban? Sino po ba si Esteban? Doon sa Acts chapter 6, nagkaroon ng problema ang mga Hebreo doon sa mga Hellenista. Yung mga Hellenista, mga Hebreo na nagsasalita ng Greek. Kasi ganito po. Ito na. Sabi nyo nga, balanse. Yung iba, ang gusto, tithes. Teaching. Tama. Yung iba naman, sa New Testament, wala nang tithes. O sige nga, kung ayaw nyo mag-tithes, 10% lang ito. Kaya ba nyong gayahin yung sa Acts? Ano yung ginagawa sa Acts, Pastora? Binibenta nilang kanilang mga ari-arian. Kaya mo bang ibenta yung bahay nyo? Ate Jo, Block 33, not ano? 27, benta mo yung bahay mo, tapos ibigay mo sa church. Kaya mo? Kita mo? Eh kung tithes lang, hindi mo maibigay, tapos kagayahin mo pa yung Acts chapter, chapter 4, chapter 5. Eh baka, amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, mas maganda magsimula tayo sa tithes. Ngayon, kung medyo nahiinilitan ka na sa tithes, ipasok mo na yung New Testament. Gawin mo, pagsamahin mo yung Old Testament, tsaka New Testament, pastor ito. Tithes, but more than tithes. Amen. Hello. Amen. It's a balance. Balanced Christian life. Amen po ba? Amen. So now, sino po si Esteban? Si Esteban po ay isa sa 7 pinili kasi nagkakaproblema na ho sila. Ito po mga apostol, nagkakaproblema sila kasi po, napapabayaan daw po yung pagpapakain sa mga byuda. Ngayon, ang sabi po ng mga apostol, hindi kami pwedeng mag-focus sa pagpapakain ng byuda. Maging worker. Ang trabaho namin, mangaral at manalangin. Kaya pumili sila ng 7 at sa 7 na yon, ng puspos ng Espiritu, ginagalang ng mga tao at pawang matatalino. Ano daw yung requirements? Puspos, ginagalang, at matatalino. Wise. Isa po si Esteban sa napili. Kaya pansinin po ninyo, kapag kayo pumili ng leader ng simbahan, dapat laging, ang number 1 requirements niyan, dapat puspos ng Espiritu. Huwag puspos ng kaalaman, puspos ng talino, puspos ng ano-ano. Puspos ng Espiritu, ginagalang, at matalino. Wise.
Isa po si Esteban sa napili. At ang ibig sabihin po ng Esteban sa salitang Greek word ay crown. Ano ibig sabihin ng crown? Crown. Kinoronahan. Crown. Being crowned. So, si Esteban ay isang first martyr. Siya po yung kauna-unahang martyr sa Book of Acts. Hello. Kaya kung may magsasabi po sa inyo na kapag kayo naging Kristiyano, gaganda buhay ninyo, pagiging payapa ang buhay ninyo, tama. Pero kulang. Kasi nung nag-born again si Sister Jessica, lalong gumulo buhay niya. Pumayapa yung puso mo sa kaibuturan mo, pero gumulo yung labas mo. Balansi ba? Totoo hindi? Totoo? Dati magulo na yung loob, magulo pa yung labas. Ngayon, nagkaroon ka ng Kristo sa buhay mo, payapa na yung loob, magulo yung labas. Kasi galit na sa'yo yung mga tao. Kasi may Kristiyan, may Diyos ka na sa buhay. So si Esteban po ay isa sa mga deacons. One of the 7 deacons na pinili. Mga kapatid, kung sino po dito gustong piliin kayo ng Panginoon? Lagi niyong i-desire sa buhay ninyo na maging puspos kayo ng banal na Espiritu. Amen. Amen po ba? Now, ito po nangyari. Bakit po na martir? Bakit po pinatay itong si Esteban? Si Esteban po'y puspos ng Espiritu Santo. Alam niyo po ba yung kanyang mukha ay nagliwanag katulad ng isang anghel? Nung nakita nila yung mukha ni Esteban, nagliliwanag yung mukha niya, anyway, para sa anghel. Kita niyo po, buhay pa si Esteban, pero yung glory nandun na kay Esteban na. Alam niyo po bakit po nagalit? Sabi sa verse 54, nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan. Alam niyo ba kung bakit nagalit? Nabasa niyo ba? O wala doon sa verse? Alam niyo kung bakit nagalit? Ito, dahil sa sinabi ni Esteban, ito sabi niyo, sa 51, napakatigas ng ulo ninyo, sabi niya sa mga tao. Ang mga puso at tenga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ng Espiritu Santo. Sinermonan ni Esteban, itong mga tao na ito, kung ano ginawa ng mga tao noong panahon sa mga propeta, yan din ang ginagawa ninyo ngayon. At yan din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Totoo hindi? Totoo po hindi. Ang mga tao din na naniniwala. Wala na daw propeta sa panahon ngayon. Pero maraming bulaang pastor, bulaang guro. So galit na galit sila kasi nga, pinaratangan sila ngayon ni Esteban. Yung paratang ni Esteban, which is totoo, na antitigas ng ulo ng mga tao na yun. Tama po ba? Sa sobrang, narinig nila si Esteban, nangit-ngit, sobrang galit nila kay Esteban. Alam niyo, may sabihin po ko sa inyo. Alam niyo po ba, yung time na nung nagsasalita si Esteban, siya po'y puspos ng ngayon po, bakit nagagalit yung mga tao? Ano pong espiritu mayroon sa tao? Ngayong end time, magngingit-ngit sa galit ang dyablo sa mga totoong Kristiyano. Hello. Nang marinig ang mga ito, bakit ayaw nilang mapakinggan yung katotohanan? Alam niyo po kung bakit maraming galit sa mga Kristiyano? Nagsasabi tayo ng totoo. Alam niyo po, yung LGBT, ano yun? LGBT plus Q? Ano ba yun? LGBTQ plus times 2. No? May mga ganun-ganun pa sa ganun, no? Alam niyo po ba, isa po sa mga ayaw nila yung mga pastor. Kasi daw po, sila lang, yung mga born again daw, ang unang-unang bumabatikos sa kanila. Tama ba yun? God is love! God is love! Huwag nyo kaming condemn, ginto na kami. God is love. Tama ba ako? Tama ba yun? Tanggapin na lang natin yung kanilang way of life dahil God is love. Diba wala sa balanse? Now, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Panginoon. Ngayon po, ano ang katangian
katangian, sabi po dito sa tanong sa inyong small group discussion, magbigay ng 3 katangian ni Esteban bilang martir sa Panginoon. Ano po ang mga katangian ni Esteban? Una po, si Esteban po ay man of spirit. Siya po ay laging puspos ng Espiritu Santo. Kaya pansinin po ninyo, nagningning po yung kanyang mukha. Nabasa niyo po ba yun? Anong verse yun? 55. Ha? Verse 55. Verse 55. Wala dito eh. Sa bago po yun. Hmm? Yung bago magkano. Ayan, chapter 6, verse 15. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan. At nakita nila ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Wow. Alam niyo po ba? Sige. Bakit po naging mukhang anghel si Esteban? Okay lang ba atin lang to? Sa 4 na sulok ng simbahan na ito, tsaka doon sa live, sa online. Alam niyo po ba? Yung mukha ni Esteban na nagliwanag na mukhang anghel, yung glory ng Panginoon, pinipigil nito yung pagtanda ng tao. Ulitin ko po Kapag kayo babad sa presence ng Lord, babad kayo sa presence ng God, yung presence ng Panginoon, pinababagal nito yung pagtanda ninyo. Kaya itong si Moises, sa edad 120 taon, hindi man lamang lumabo yung kanyang mata at hindi man lamang nanghina yung kanyang katawan. Alam niyo po ba yun? Sabi sa Bible, si Enoch walked with God. Lumakad si Enoch na malapit sa Panginoon at kinuha siya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Si Enoch hindi na siya mamamatay. Kasi dahil sa closeness niya with the Lord, nakuha ni Enoch yung tinatawag na life. Sabi niyo nga po, Jesus is the way, the truth, and the life. Tayo kasi napunta lang tayo lagi sa way. Siya yung kaligtasan natin. Pero yung truth about Christ, hindi mo maintindihan si Christ without personal revelation and personal encounter with Jesus. Ang truth is, masabi mo ba ang truth kung napakinggan mo lang? Ang truth dapat nakita mo ng lubusan. Tama ba ko? So Jesus is the way. Ligtas ka na. Dapat magkaroon ka naman ng truth encounter with the Lord Jesus Christ. Pero ang matindi dito kay Enoch encounter the Lord. Alam niyo ba doon po sa verse ng Jude? Nag-prophecy si Enoch. Si Enoch po ay 7th generation mula kay Adan. Ano sabi niya? Nakita ko ang Panginoon. Kasama ang mga libo-libo, laksa-laksa mga anghel. Nakita niya si Lord. Wala pa si Lord Jesus Christ sa book of Genesis. Pero nakita niya na yung future. Ganon siya ka-close sa Panginoon. Kaya nangyari kay Enoch, napasok niya yung hindi lang yung way, hindi lang yung truth, napasok ni Enoch yung tinatawag na life. Hello? Amen. Matthew chapter 6 is, okay na ba? Bigyan ko na po kayo ng counting idea about sa light. Sabi niyo nga po, light. Noong nakaraan po, ako po ay nagpa-practice. Ayun pala, Mama Odette. Tinuturo ko pala yan. Practice light. Yung glory ng Panginoon. Ano niyo sa alam niyo po, may sabihin ako. Doon po sa Matthew chapter 6 verse 22. Sige nga po, sino pwede magbasa? Matthew chapter 6 verse 22. No? Sabi dito, ang mata, ako na nga, ang ilaw ng katawan. Ang mata, ang ilaw ng katawan. Ano daw po ang ilaw ng katawan? Pag nakapikit ka, wala kang nakikita, hindi mo makikita yung katawan mo. So yung katawan mo, nakadepende doon sa nakikita mo. Tama hindi? Hello? Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Meron tayong dalawang katawan. Pakinggan niyo po mabuti. Yung physical tsaka spiritual. Pakinggan niyo po. Kapag ang physical na mata mo, ang nakikita lagi
pangit, negative. Magkakaroon ng epekto ito sa iyong katawan. Ngayon, meron tayong spiritual eyes, wala? Kapag malinaw ang spiritual eyes mo, maliliwanagan ang espiritu mo at maapektuhan nito ang iyong katawan. Kaya nakaraan ko sa bahay, nakapikit po ako. Ini-imagine ko na ako ay nakakover ng liwanag. At ang sabi sa akin ng Lord, the more mo pinapractice yung light na yan, babagal ang pagtanda mo. Kung malinaw ang iyong malinaw ang spiritual understanding mo, maliliwanagan. Maliliwanagan, ibig sabihin, healing with His wings. Maliliwanagan, maggagaling ang iyong katawan. Ito po, example ko po ito. Ako po ay naligo sa nag-swimming po ako. Swimming kami. Pag uwi ko po ng bahay, nanasan niyo ba nag-swimming kayo? Tapos, sumakit yung mga katawan ninyo, hindi kayo makatulog. Nanasan niyo ba yung ganon? Yung sobrang namamaga, hindi kayo makatulog. Kasi yung braso ko, hindi ko magalaw. Inapunta ng ilang oras, alauna ng madaling araw, hindi pa ako makatulog. Kahit anong baling dito, walang nangyayari. Alam niyo po ba, kinausap ako ng Lord, sabi sa akin ng Lord, practice light. Alam niyo po, practice light, in-imagine ko. Sabi sa Bible, ang Diyos na makagagawa ng mga bagay na higit pa sa iyong hiningi at inisip. So, may sabihin ka pa, nag-iisip ka, napapakinggan na katulad yung iniisip mo. Tama hindi? Tama ba ako? Sabi niya sa Bible, ang mag-isip lang sa isang babae ng hindi maganda, nagkasala ka na kay Lord. Yung isipan mo pa lang, powerful na, tama? So, inisip ko ganito. Inisip ko, yung liwanag ng Lord, nandito sa braso ko. Imagine ko lang, imagine talaga, imagine ko siya nagliliwanag yung braso ko. Alam niyo po ba, pag dating po ng 5 minutes, totally healed po ako. Hello? Hello? It's the reason why, bakit si Esteban nagkaroon ng mukha ng isang anghel? Kapag malinaw ang kanyang spiritual eyes, maaapektuhan maging physical mo. Ate mo ba? Kapag malinaw ang mata, ang siyang ilaw ng iyong buong katawan, buong pagkatao natin. So dahil ito si Esteban, nakita niya ang Panginoon, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos Ama, at nakita niya si Jesus Christ nakatayo sa kanan ng Diyos Ama, malinaw ang kanyang mga spiritual eyes, what happened to his physical body? Hello? Hello? Kasi po ganito eh, ang spirit natin ay gawa sa liwanag. Hello? Alam niyo po ba yun? Di ba nagkwento ko na sa pag-aaral natin dati? Na si Eva at si Adam, bagamat sila ay walang damit, pero sila ay clothed with light. Kasi sabi sa Bible, God, sabi nga sa kanta natin, na-quoted in the verse, sabi, the splendor of the King, clothed in majesty. Yung word na clothed in majesty doon, sa Psalms yun, ang ibig sabihin ng clothed with light. Siya ay nararamtan ng damit na maliwanag. At ang tao nilikha sa wangis nila ng Panginoon. Kaya pansinin niyo po, anong unang-unang nilikha ng Lord sa Genesis chapter 1? Liwanag. Pero ang buwan, tsaka yung araw, nilikha niya, third day. Anong liwanag ang unang nilikha ng Panginoon? Spirit. Sabi niyo nga po, Spirit. So ngayon, nandun sila sa loob ng Garden of Eden. Kaya hindi sila nahiya, nahubad sila. Kasi po sila po ay nararamitan ng damit na liwanag. Kaya nung kinain ni Eva tsaka ni Adan, yung damit na, yung pagkain na yun na pinagbabawal ng Panginoon, yung liwanag ng glory ng Lord, na nakakover sa kanila, pumasok na ngayon sa loob. At ang lumitaw na lang po yung kanilang, ano daw? Yung kanilang physical, at doon na lang na sila ay hubot-hubad. Kaya nga po yung Panginoon, nung siya po'y nakapako sa krus, kinuha yung kanyang damit, at yung damit na yun, yun yung damit na liwanag, ibibigay ulit sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya tawag sa atin Kristiyano, dinamitan ka na ng Panginoon ng kanyang liwanag. Ngayon, asan si Kristo? Si Kristo nasa loob natin, tama hindi? Amen. Corinthians chapter 6 verse 17, nakipag-isa kay Kristo, kaisa niya sa Spirit. Ngayon, kung si Kristo nasa loob mo, dahil lagi na nag-speak in tongues ka, lagi kang babay sa prayer, yung Spirit mo, lumalaki yung liwanag niya. At pag lumaki yung liwanag niya, yung kaluluwa mo, yung isip at puso mo, babaguhin yan.
on the mind of Christ. Yung liwanag na yan, yung mind of Christ na yan, yan yung kukover. Lalaki yan, lalaki. Pag lumaki yan, babaguhin yan yung mind mo. Babaguhin yung puso mo yan. At kapag yung liwanag na yan lumabas, ang tawag doon, boom, transfiguration. Kung saan sa Matthew chapter 17, nakita nila ang Panginoon nagbagong anyo. At kapag naranasan mo yan, makinig kayo sa akin, maranasan ninyo yung Malachias chapter 4 verse 2, that the Son of Righteousness with healing in His wings. Sabi doon, ang liwanag na yan, ang magpapagaling sa inyo, magugulat na lang kayo, wala kayong sakit. Amen. Gusto niyo bang mamatay na walang sakit? Amen. Ano yung pinaka-the best na kamatayan? Gusto niyo share sa akin? I-share ko sa inyo kung ano pinaka-the best na kamatayan? Yung natulog ka, wala kang sakit. Bumaba yung anghel ng Panginoon, sabi ni Lord, ginawa ka na. Ganun po yung ginawa niya kay Moises. Kasi si Moises po, sabi sa Bible, namatay si Moises. At inilibig ng Panginoon sa Pi-hahirot, sa tapat ng sa Moab, sa tapat ng Pi-hahirot. Isipin niyo po paano namatay si Moises? Si Moises daw po ay 120 taon nung namatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin, hindi nanghina ang kanyang katawan. Kaya pagdating po doon sa Jude, nakikipag-away itong si Satanas, ang Diablo, sa katawan ni Moises. Anong ginawa ninyo? Bakit sinabi niyong namatay itong si Moises? Samantalang hindi naman ito nanghina at walang sakit. Alam niyo po ba yung mukha ni Moises nagliliwanag? Amen. Hello? Amen. Alam niyo po, doon ako sa PCBS. May isang babae lumapit doon. Ang edad niya po ay nasa 72 years old na. Alam niyo po ba, ang lakas-lakas niya. Kumuha siya ng Biblia at sabi niya sa akin, halika kuya, tignan mo. Nagbasa siya ng Bible ng walang salamin. At alam mo, sabi niya sa akin, kaya ko magbasa ng Bible ng walang salamin. Alam mo kung ano sikreto ko? Sabi ko, ano po sikreto? Buong puso akong naglingkod sa Panginoon. Hello? Hello? Sino po dito gusto po ninyo lumakad as healthy? Amen. Ha? Kanina, di ba mataas lagi sugar ko? Pag kumain ako ng, nanginginig din yung katawan ko. Ewan ko sa mga ito. Ito si Jillian, ito si Ate Jo, kinulit ako, ayaw ko nga na mga dugo-dugo na yan. Di ba yung, anong tawag doon? Sora, ang tawag doon? Yung gano'n. Hindi, yung pang, prick. Yung prick. Ayaw ko nga nung gano'n kasi may dugo-dugo nga. Nagkamali pa. 2 beses pang ayaw tanggapin yung dugo ko. Samantalang si Mama Odette, isang ganun lang. May ano na agad, tawag dito, may resulta na. Sa akin, error. Pangalawa ulit, error ulit. Yung dugo ko mababa na po, wala na pong 100. Yes. Hello? Alam niyo po kung anong sikreto? Magbabad kayo sa presence ni Lord. Pag nagbababad kayo sa presence ng Lord, pagtitigilin ng glory ng Panginoon yung pagtanda ninyo. Huwag lang natin pasukan yung Jesus is the way. Tapos naliligaw ka lagi sa daan kasi lagi tumatalikod. Huwag lang natin pasukan yung Jesus is the way. Huwag lang natin ma-encounter si Lord as truth. But we need to experience Christ as life. Amen. Hello? Amen. Alam niyo po, atin natin lang ulit, sa 4 na sulok ng simbahan na ito. Kapag kayo po ay nagpipray at naramdaman niyo may mabigat sa ulo niyo, tapos pag pumipikit kayo, wala kayo nakikita liwanag, ibig sabihin lang kailangan niyo mag-repent. But, there's more. Alam niyo po ba may moment na nakikita ko yung sarili ko, ang laki ko ganito katangkad. Yung spirit ko, maliwanag na kulay puting damit. At kapag nakita ko yung sarili ko na nagliliwanag ako ng ganun, lahat ng titigan ko na-i-slim. Kasi bakit? Ibig sabihin yung spirit ko sa loob lumabas na. Kaya itong sa Book of Acts, naglalakad si Pedro, tamaan lang ng anino ni Pedro, gumagaling na yung mga tao. Actually, hindi talaga anino lang yun eh. Yung aura, yung kapal ng glory na nilalakaran ni Pedro, na-translate na siya as shadow. Kasi where the shadow, ibig sabihin ng shadow, he who dwells in the secret place of the Most, under the shadow of the Almighty. Yung word na shadow na yun yung aura, yung glory ng Panginoon.
Hello? Amen. Okay lang kayo? Amen. Kaya Ray, magbabad ka sa Word of God, magbabad ka sa prayer, sa paglilingkod sa Panginoon, magugulat sa'yo. Pag tinapat ka doon sa mga kasing edad mo, magugulat sila sa'yo. Anong sikreto mo? Bakit na yung lakas mo hindi nawawala? Alam niyo po ba kung ano po ang papatay? Paano nakakapasok ang sakit? Depression. Depression. Kapag mayroong sa bahay ninyo isang taong depressed, ang evil spirit nakakapasok sa loob ng bahay. Kaya dapat ang bahay laging masaya. Dapat ang bahay laging may ilaw. Kaya ang gusto ko yung bahay punong-puno ng ilaw. Hello? Okay lang kayo? Naintindihan niyo yung gusto mo sabi ko dito? Amen. Ha? Di ba kapag ang tao nire-revive, kuryente ginagamit? Di ba? Light yun, di ba? Di ba? Electric shock. May kuryente yun, di ba? May liwanag yun, di ba? Can produce light, di po ba? The same likewise. Kapag ikaw Kristiyano ka at ikaw ay nagbabad sa presence, puspos ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, magugulat ang mga tao sa iyo. Bakit? It will stop your aging. Sino ba yung ayon na yun? Isang pastor, si Pastor Romy, taga Malabon. Kausap ko nakaraan sa video ko. Sabi niya, Deng, nakikinig ako lagi sa preaching mo. Isa sa mga matandang pastor. Sabi niya, hindi mo kasi ako katulad na ikaw kasi pala-aral ka. Ako ngayon, nag-aaral pa lang ako. Nagsasaliksik ako kahit matanda na ako. Sabi niya, binanatan ko. Tawa siya ng tawa. Alangan, pastor. Alangan naman nagpalalim tayo kay Lord. Pagdating ng tanda natin, bababaw tayo. Kasi maraming dahilan kung kailan tumanda, doon naging ulyanin, lalong bumababaw kasi matanda na, intindihin mo na lang. Parang walang sense. Nagpakalalim ka kay Lord, hinubog mo yung ugali mo, yung karakter mo, maging katulad ni Kristo, pagdating ng edad mo, sasabihin nila matanda ka na kaya ka bugnutin. Parang wala sa wala sa hulog, di ba? Amen po ba? Sino po dito gusto walang sakit? Amen. Taas niya kamay. Amen. Una, disiplinahin yung sarili sa pagkain. Alam niyo po, yung isa pong engineer na napakinggan ko po nagsalita, ang 1 cup of rice daw, sabi niya ha, di ako, ang 1 cup daw na white rice ay katumbas ng 11 spoon of sugar. Totoo yun. Kaya si Mama Odette, healthy lifestyle na ngayon, kulay brown. Brown rice. Kaya kung may pera na lang din kayo at kaya ninyong i-convert into brown rice ang inyong mga kainin. Kaya, ewan ko lang kung mais. Mag-brown rice na ho kayo. Kasi bakit po? Yun po talaga. Kanin, asukal. Alam niyo po, may sabihin ako. Pag pupunta kayo sa mga candies, matatamis yun, di ba? Tama ba ako? Lahat ng sobra, masama. At alam niyo po ba, mayroon pong isang eksperto, ang sabi niya, ang demon sa loob ng katawan ng tao, sugar. Sugar. Kasi lahat, kinakancel nito. Pansin niyo po dati, natataka ako bakit pag kumakain ako ng itlog, pag maalat yung itlog, nasusuka ako. Yung pala, ayaw na po ng dila kung makarecognize ng ibang lasa, ang gusto na lang lagi matatamis. Tama ba ako? Kaya ang gagawin ni Satanas dyan, para pa-exceed yung buhay mo, bibigyan ka naman napakaraming mga candies na iba-ibang kulay. Masarap, magandang tignan sa paningin, pero papatayin ka. Now, 555, naku po. Dito kasi ako nakapag-preach, no? So, anong katangian ni Esteban? Si Esteban po ay puspos ng Espiritu Santo. Mga kapatid,
Alam niyo po, pag bumagsak tayo ulit, nagkasala, nagkamali, bangon ulit tayo, deserve natin, no? Huwag na natin hintayin pa si Lord na tawagin tayo. Tayo na mismo ang magpursige na ilapit ng sarili natin sa Panginoon. Amen po ba? Meron kasing tao na kapag nagkasala, Panginoon, hindi na po karapat dapat, pabalik na lang ako kapag tinawag mo na ulit ako. Huwag mo nang hintayin yun. Ikaw na mismo mag-decide sarili mo na bumalik ka na kay Lord. Amen. Now, tumingala sa langit at nakita niya ang kalawalakian ng Diyos. Ang mga martir ng Lord, they will see the glory of God. Sabi niyo nga po, glory of God. Pag sinabing glory ng Lord, yung majesty ng Lord, yung power ng Lord, yung wisdom ng Lord, yung karunungan ng Lord. Alam niyo po ba, sabi sa Bible, the heavens and earth, the heavens declare the glory of God. Pag sinabi niyo pong glory of God, yung husay ng Diyos, yung galing ng Panginoon. Sabi ni Moses, show me your glory. Sa ibang version, show me your face. Pag sinabi, nakita ni Esteban ang glory ng Panginoon, nakita niya ang Diyos na bukas ang langit, nakita niya, Lord. Kung gusto natin makita ang Diyos sa buhay natin, be part of martyr army. Sino po dito gusto maging martyr, army ng martyr ng Panginoon? Amen? Ito pa. At nakita niya, sino pa? Tignan ninyo, nakita kong bukas ang kalangitan. So, kapag ikaw ay martir, if you are martir, heaven is open under you. Sabi niyo nga po, bukas ang langit. Alam niyo po, kapag kayo po ay martir ng Lord, bukas ang langit. Bakit bukas ang langit? Akyat panaog ang anghel ng Panginoon. Nung nakaraan po, nagkaroon po ako ng vision. Gusto niyo po mapakinggan yung vision ko? Sa pangitain ko po, nakita ko po ang Panginoon, napakalaki. Siya po ay nakaupo sa trono. Siya po ay tumayo. Tumayo siya sa trono. Kitang-kita ko siya. Binigyan ako ng verse ng Lord. Ito ang verse. Awit 132 verse 8. Bumangon ka, O Panginoon, sa iyong pahingahang dako. Ikaw at ang iyong kaban ng iyong kalakasan. Yung kaban ng tipan, yung Ark of the Covenant. Bumangon ka sa iyong pahingahan, sa iyong trono. At tumayo at puntahan mo kami kasama ang iyong kaban. Yung kaban, tumutukoy sa glory ng Panginoon. Alam niyo po, itong si Esteban, nakita niya si Lord Jesus Christ nakatayo. Sabi niyo nga po nakatayo. Pwede mo naman makita si Lord na nakaupo sa trono, tama. Bakit nakatayo si Lord Jesus Christ nung nakita ni Esteban? Pwede siyang manood na nakaupo. Yung ama nakaupo sa trono. Bakit si Lord Jesus Christ nakatayo? Pakinggan niyo po ako. Sa mga faithful, sa mga tapat na lingkod ng Lord, si Lord Jesus Christ, attentive. Nagmamasid, attentive siya. Katulad ng isang bata naglalaro, na nakatayo ang magulang, pag nadapa ang bata, saklolo agad. Ganon si Lord sa mga taong tapat sa Kanya. Sino dito gusto nyo maranasan ang Panginoon tumayo sa trono niya upang iligtas ka? Amen. Hmm? Yung babangon sila sa kanyang trono. Kakayo sila sa kanyang trono upang iligtas ka. Kasi bakit ganoon katindi ka, intense ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, yung kaban ng tipan, yung glory. Alam niyo po ba, meron pong nangahas, nabuksan yung kaban ng tipan, silipin yung nasa loob. Merong kwento sa akin si Lord, isang hiwaga, at gusto kong ibahagi sa inyo. Kaya Bench, pakikuha nga yung kaban ng tipan. Ito. Ulitin ko po. Merong mystery si Lord na ibinahagi sa akin na gusto ko pong ibahagi rin sa inyo.
Ayan, diyan ka kaya. Ito. Ito po, ang tawag dito, Art of the Covenant. Isa po silalagay ko dito yung Art of the Covenant. Ganito lang din siya kalaki. Nabibili po siya sa Shopee or Timo. Ngayon, ito po, ang tawag dito, mercy seat. Nung binuksan po nila yan, libo-libo ang namatay. At ito po ay kaluwalhatian ng Panginoon. Marami pong nagsasabi na ito pong isa pong archaeologist, natagpuan na daw po ang kapanantipan. Nasa ilalim kung saan daw po namatay ang Panginoong Yesus. Nung nakapako si Lord Jesus Christ, nabiyak yung lupa. Pinaniniwalaan niya na yung dugo mismo ng Panginoon, ito kasi ay nahukay sa ilalim. Tapos yung kung saan daw po namatay ang Panginoon, yung dugo daw ng Lord, pumatak daw doon. Kaya ang ginawa daw niya, nung nakuha niya yung blood, pinacheck niya daw doon sa pinakamahusay na Jewish expert. Nagulat daw sila kasi daw po yung blood daw na yon, 1,000 taon na pero buhay pa rin. At yung blood na yon, ang contents daw nun, nanay lang, walang tatay. Walang chromosome ng tatay. Eh si Jesus Christ, iyak siya ng iyak at sabi niya, hindi niyo alam, yan ang dugo ng Mesiya. Kasi si Lord Jesus Christ, pinanganak na walang tatay. Hindi naman talaga sila nagsiping ni Ngayon, alam niyo po ba, ang sabi sa akin ng Lord, ito po ay ginto. Ito po ay gawa sa wood, acacia wood. Sa kahoy ng acacia. Nakakita na kayo ng puno ng acacia. Amen. Alam niyo po ba, may sabihin ako sa inyo? Sa lahat ng puno sa buong mundo, naniniwala ko, acacia ang pinakamahal. Hindi lang na-discover siguro. Alam niyo bakit? Napakaraming puno. May nara, may di ba? Bakit? Acacia ang pinili ng Diyos. Nalagyan niya ng kaluwalhatian. Tapos yung acacia na yan, pinaliputan niya ng purong ginto. At alam niyo po ba kung kanino tumutukoy ito? Eh di tumutukoy sa glory ni God. Sabi niyo nga po, glory ni God. Tumutukoy ito kay Lord Jesus Christ. Hello? Amen. Tumutukoy kanino? Kay Lord Jesus Christ. Ngayon po, kung ito po si Lord Jesus Christ, at si Lord Jesus Christ nasa loob natin, lahat ng taong titingin sa iyo, lahat ng sakit nila gagaling because they will see the glory of Jesus inside of you. Alam niyo po, mayroon pong man of God, ang pangalan po ay si Reinhard Bonnke. Pumunta doon sa isang store ng mga instrumentals. Alam niyo po ba na born again yung isang sales boy? Alam niyo kung paano na born again? Dumaan si Reinhard Bonnke, nagtanong kung magkano. Nakatingin yung nagtitinda. Bigla siyang umiyak. Alam mo, sabi niya, Sir, I am seeing Jesus in your eyes. Sabi niya, ay, ganun ba? Pasensya ka na, sumilip siguro si Lord. Na-born again yung tao na yun dahil sa kitang-kita niya ang pumasok daw, hindi daw si Reinhard Bonnke, kundi si Lord Jesus Christ. Ito po, buhay na patotoo sa Diyos. Palapakan mo natin si Jesus. Ito po ay totoong kwento ko. Ewan ko kung nandoon si Ate Jo. Nung ako po ay tinawag pumunta ng kala Sister Ninette, na meron akong kinounseling na isang lalaki na kaibigan niya na magsisenior na negosyante. At plano mag-suicide. Di ito na. Doon kami sa loob ng kwarto. Ang nandoon, ako lang, tsaka si Sister Lynette, tsaka yung kaibigan niya na suicidal. Habang nakaupo ko doon sa kama, ito po totoong kwento to. Hindi to imagination o kwento-kwento lang. Para mapatunayan sa inyo na si Jesus Christ na sa loob natin. Habang nakaupo po ako, nagsasalita ako sa kanya, pikit ako ng pikit. Ginaganon ko yung katawan ko. Kasi po, sabi ko, ano ba ito? Imagination ba ito? Habang nakaupo ko doon sa kama, ang nakikita ko po hindi sarili ko. Ang nakikita ko po,
lalaki nakakulay puti na nagsasalita doon sa kay Sister Ninette tsaka doon sa lalaki. Sabi ko, teka lang, si Lord Jesus Christ ito, nakikita ko ano, parang isang ano, mas malaki siya sa akin. Parang siyang ano, yung nakakover sa akin. Di, pikit ako, ano ba ito nakikita ko? Parang si Lord to. Tapos, ito bang maano? Alam niyo po ba? Ang dami ko daw sinabi sa kanila. At hindi maalala kung ano sinabi ko. Di ba questionable? At isa sa sinabi ko, alam mo kung ano, mag-ingat ka, makadidisgrasya ka. Pag hindi ka nag-ingat. After 2 months, putol po yung paa. Oh, yung kausap ko, putol yung paa. Disgrasya siya. Alam niyo po ba ganito? Di after noon, sabi ko, ano ba ito nangyayari? Bakit nakikita ko si Jesus? Habang nagsasalita ako sa dalawa. Di, pag uwi ko po ng bahay sa church, tumawag ngayon si Sister Ninette. Ito. Ay, Pastor, maraming salamat doon. Tuwan-tuwa yung kinounseling mo. At ako doon nagsabi sa kanya na mag-ingat. Yung pala hindi talaga nag-ingat. Minsan pa nga, pag sinunod na salita, no, kailangan gawin, no? Ito na. Alam mo, sabi niya ganito. Ay, Pastor, meron lang po akong concern. Siguro bakit? Kinausap po ako ng kausap ninyo. O ano? Ang sabi niya, anong kulay daw po yung damit ninyo? Siguro bakit po? Eh, bakit daw po yung kausap niya, nakakulay putit, mahaba ang buhok, nagliliwanag? Sabi ko, nakakulay pula yata ko nun. Nakakulay pula ko nun, sis. Hindi po, Pastor. Ang pinipilit niya sa akin, kinukulit niya ako, paglabas mo, ang sabi niya sa akin, hindi si Pastor Ronald yung kausap ko. Sabi, sino ba kausap mo? Si Jesus mismo yung nakaupo doon sa kama. Siya yung nagsasalita sa akin, si Pastor ba, mahaba buhok? Si Pastor ba, ganito ko? Nakakulay po din, nagliliwanag, nakatitig sa akin. Sabi sa si Lord itong nagsasalita. So ako naman, sabi ko, sino ba ito? Ano ba ito nangyayari sa akin? Mga kapatid, may sabihin ako sa inyo, gusto niyo ba nasa sumilip si Lord? Pag sumilip si Lord, yung taong makakita sa iyo, gagaling instantly. That's the power of the Spirit inside of us. Amen. At nakita ni Esteban ang Panginoon na nakatayo. Kapag si Lord Jesus Christ nakatayo, ibig sabihin, handa kanyang saklolohan. Hindi siya magdadalawang isip kasi ganun ka-close sa kanya. Hello. Ito pa. Verse 57, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Bakit nila tinakpan yung tainga nila? Kasi galit na galit sila. Tama ba ako? Alam niyo, may sabihin ako sa inyo. Alam niyo kung anong espiritu ang papatay sa mga Kristiyano? Espiritu ng bingi at espiritu ng violence. Yan yung moment na kapag yung evil spirit sumanib doon sa Antichrist, magiging bingi na yun, wala nang pakikinggan yun. Kung gusto kanyang patayin, papatayin kanya. Pero ang kagandahan dito mga kapatid, si Esteban po martir ng Lord. Kitang-kita niya ang Panginoon nakatayo. Kapag nakita mo si Lord nakatayo, isa lang ibig sabihin nun. Attentive siya sa iyo. Nakaraan po, meron po akong encounter with Jesus. Ako po ay nakaupo doon sa upuan. Habang ako po ay nagmiinom ng mahiwagang tea, mahiwagang tsaa na galing kay Kuya Ray. Habang iniinom ko po, nagkaroon po ako ng isang pangitain. Sa pangitain ko po, nakita ko po ang Panginoon dumalakad, papalapit sa akin. At umupo siya doon sa puting, puting upuan na yan. Tumabi sa akin. Ang hawak-hawak, scroll. At ang sabi sa akin ng Lord, ako lang ang kailangan mo sa buhay. Wala nang iba. Nakatitig ako na gano'n. Tumayo ang Panginoon. Pagtayo niya, hawak-hawak niya scroll. Gumanon yung kamay niya. Meron siyang pinapakita sa akin. May pinapakita sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, doon ko po na-realize, hindi pera, hindi kaibigan, hindi pamilya, ang magbibigay ng kakontentuhan sa buhay natin, kundi ang Panginoon lang. Ito pa po. Gusto niyo maging mayaman? Taas kamay.
Gusto niyo ba magnet yung mga blessing ng Lord? Yung mga blessing na masama, mamamagnet sa inyo? Alam ko na sikreto. Si Lord mismo nagkwento sa akin. Doon sa Psalms chapter 2, verse 7, 8 hanggang 12. Sabi doon, ikaw ang aking anak. At sabi doon, hingiin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko sa iyo bilang pamana. Tapos pagdating doon sa 12, kiss the son, halikan niyo ang anak. Alam niyo po, sabi sa akin ng Lord, seek ye first the kingdom of God. Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos, ng langit, at ang kanyang katuwiran. Alam niyo po, yung seek ye first na yan, very powerful. Alam niyo ibig sabihin nun? Bakit gusto ng Diyos na hanapin natin yung kanyang kaharian? Ibig sabihin, dapat ang material na bagay sa atin hindi mahalaga. Hello? Hello? Amen. Na nakaraan, nagmumotor ako. Kasi, kinulan ko na. Wala pa rin epekto. Nagpakulan ulit ako kay, kay Tonton. Tapos pinakikiramdaman ng Panginoon kung magagalit ako doon sa nagkulan sa akin na siya. Kasi kung nagalit ako doon, pinatunayan ko lang kay Lord na mas mahalaga sa akin ang material na bagay kaysa doon sa tao mismo na gumawa. Alam niyo po, bakit gusto ng Lord na isik natin yung kingdom? Kasi dapat mawala sa paningin natin, sa attention natin yung mga bagay na material. Those material things has no value. It should not no value. Dapat ang sasakyan walang value sa'yo. Pag pinahalagaan mo ang mga bagay na yan, hindi ko sinabing huwag niyong ingatan. Ingatan ninyo. Pero dapat hindi siya mas advantage sa'yo. Hindi siya dapat mas angat sa'yo. Yung ipapapalit mo yung relasyon, ipapapalit mo ang Panginoon dahil sa material na bagay. Ang sabi nga, if you seek His kingdom and His righteousness, sabi nyo nga po righteousness. Ang word na righteousness, ang sabi sa akin ng Lord, right heart. Pag tama na yung puso mo about sa financial, tama ang puso mo sa pamilya, tama ang puso mo sa ministry, ano bang hilingin ninyo, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kaya nga pagdating sa James, the prayer of the righteous man availeth much. Ang panalangin ng isang taong matuwid, agad dinidinig. Bakit dinidiringin ng Diyos ang prayer mo? Kapag tama ang puso mo, align sa kaharian ng langit, align sa puso ng Diyos, kapag humiling ka, bigay agad. Kasi alam ng Lord, mapagkakatiwalaan ka niya. Amen. Kaya sabi sa akin ng Lord, kung gusto mong matransfer sa iyo ang kayamanan, i-bless kita, i-level up mo ang righteousness sa buhay mo. I-level up mo ang seeking the kingdom. Pag sinik mo ang kingdom, level up ang righteousness mo. Pagtatransform ka into the image of Christ. At kapag ikaw ay naging anak na ng Panginoon, naging mature anak ka ng Lord, itatransfer niya sa iyo lahat ng possession ng mundo. Amen. Ask of me, and I will give you the nations as your inheritance. Hingin mo sa akin ng mga basa, ibibigay ko sa iyo. Ito pa. Okay lang? Magsala pa ako. Kapag nagkaroon kayo ng mga material na bagay, don't post. Huwag kayong magpo-post na nakabili kayo ng sasakyan, gato. Pwede naman. Pero mas maganda huwag na lang. Alam niyo bakit? Sabi sa Bible, it's better to pretend to be nobody. It's better to pretend to be nobody, yet has a servant. Mas maganda daw magkunwari ka na wala kang pera. Wala ka, pero meron kang mga tauhan. Kaysa than to pretend to be somebody yet has no food. Hello? Hello? Kaya pala yung mga mayayaman na tao, ang tsinelas ano yun? Anong tsinelas yan? Hindi, yung isa. Hindi. Yung beach walk. Ano sabi ni Jinkitan? May matandang lalaki at daldaldo bayong. Pumunta ng bank. Nag-withdraw daw. Yung bayong na yun, puno-puno daw, nag-1,000.
Napawaw daw siya. Sabi niya, doon niya na-realize, ang totoong mayaman, hindi nagpapasikat sa social media. Hello. Ito pa. Isa sa possible na maging kasalanan natin. Kapag, eto ganito, eto nakabili kami ng ganito, nakaganto. Kapag sinabi mo yung ganyan, nagkakaroon ka ng spirit of pride in your heart. Hello. I tell you the truth. Ito ang i-discern ninyo. Sora, makinig ka. Makinig kayo na. Alam nyo ba yung church natin, isa sa candidate na makareceive ng wealth ng wicked in this end time? Kaya, kina-challenge ako ng Lord. Ito pa matindi. Ito matindi. So, yung moment na yon, Ate Jillian, nasa ba yung susi ko? Ng motor. Kunin mo nga yung punta ka doon sa, yung sa box ko, sa likod nun, may makikita kang envelope. Hanapin mo din yung kulay green na libro. Nung kinausap ako ng Lord, sabi sa akin ng Lord, doon ka sa kwarto mo, i-level up mo yung righteous heart mo, right na puso mo sa mga tao, kahit ginawa ka ng masama, tulungan mo sila, i-save mo sila, tapos wag mo sabihin na, dahil sa akin, naging ganyan kayo. Pride yun, sabi sa akin ng Lord, i-level up mo yung righteousness sa buhay mo. And then, when I see that, sabi ng Lord, pag nakita ko yan, na tama na puso mo, bibigay ko yung gusto mo. Kaya, kahit anong trabaho mo, anong work mo, kung mali ang puso mo, kahit mag-pray ka na mag-pray araw at gabi, mag-fasting ka ng 24 days, walang mangyayari, walang tugon ng Diyos. Kasi bakit? Hindi pa tama ang puso. Eto na, pumunta ako ng Malabon. Ano po yung prophetic number ko? 2. Tama? Alam ko, pinapupunta ako ng Lord. Alam mo, bakit? Nagpagasolina ako, kaya ko, full tank mo. Pero na, 222 ang full tank. Tapos po kahapon po, ano po ko ng pera. Bayaran ko na yung aking loan. Kaso kulang pa pala ako ng 3,145. Alam niyo po ba kung anong oras po yung pumasok yung deposit ko? 2:22 p.m. Hello? Hello? Amen. Si Mama Odette nagpabili ng toothbrush sa akin. Bumili ako ng counting, nagpabili si Gillia ng kainin niya, kung ano-anong kainin niya. Binigay sa akin, presyo, 222. Parang napaka-imposible mangyari, no? Amen po ba? Dito na. Pagpunta ko ng Malabon, alam ko pinapunta ako ng Lord doon. Ito pa. Ang birthday ng father ko, August 14. Sabi ko, babalik ako ng 27. Kasi, birthday naman ng ate ko. Anong birthday daw? August 14, tsaka August 27. Nung ako po pauwi na dito, nakakita ko ng isang kotse. Doon sa kotse may dalawang verse na nakalagay. Yung Psalms 37 verse 4. Anong verse yun? Ano sabi? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Alam niyo po ito, si Pastora, grabe po puso niya sa pagbibigay. Mas matindihan kaysa sa akin. Eto na. Yun ito, delight yourself. Pag sinabi mo delight, pag masaya ka kay Lord, ibibigay niya yung needs mo. Tama hindi? Ito matindi. Yung kabilang verse kakaiba. Isaiah 14:27. Yung birthday ng father ko at birthday ng ate ko, pinagsama sa isang verse. At alam mo kung anong nakalagay na verse? Alam mo nakalagay? Basahin ko na lang para alam ninyo. Sino ang tututol sa pasya ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat? Sino ang kayang pumigil sa Kanya? At nakalagay doon sa verse na yon, no one can stop God's plan for your life. Hello? Eto na. Pagpunta ko ng Malabon. Tapos, bababashi ka na bababaya. Sabi sa akin, maghanap ko ng libro babasahin. Alam niyo ba naghanap ako ng libro? Alam niyo po ng bukas na libro nakita ko sa bahay namin? Hindi pinabasa ng ate ko. Ito, Rich and Great. At alam mo kung anong topic? Paano daw maging mayaman
malaman paano mapapasa iyo ang blessing ng Panginoon sa magitan ng mata at puso ni Lord Jesus Christ. Nandito lahat. Itama yung puso. Oh, nandito lahat. Oh, ito. About stewardship. Paano daw tayo magiging katulad ng Panginoon kapag meron na tayong wealth? Tatingin ba ninyo, ito ay nagkataon lang? Tingin nyo, sige. Ano ka na kayo? Truly rich and great. At ang word niya dito na rich daw, ang totoo daw mayaman, hindi daw may pera. Kundi yung mayroong Diyos sa buhay. Yung handang sumunod sa Panginoon. At kung paano gagamitin ang material na bagay to bless people for the kingdom of God. Ito, wala sa libro. Hello? Amen! Kung may maliit na negosyo ka pala, hindi ka na nakapagsimba ng linggo, paano ka bibigyan ng Lord ng malaking blessing? Ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din ng Diyos sa malaking bagay. Amen! Now, sabi dito, inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagangalang sa ulo. May balabal din sila. Alam niyo po ba? Ito po, wala ito sa Bible. Pero ito po ay si Lord mismo nagsabi sa akin. Si Lord Jesus mismo nagsabi sa akin. Okay lang po ba? Yung asawa ng ating kapatid na si Sister Jerry Lynn, yun po ay binaril sa ulo. Totoo po ito. At himala po yun, 3 days pa po yung nabuhay bago pa po yun ng Panginoon. At bago hukunin ang Lord yun, nandun po ko sa Malolos, nakalatay si Jobet. Nagkaroon ko ng pangitain. Kitang-kita ko may hagdanan. Si Lord Jesus Christ nakahakbang na sa pangalawang hagdanan. Si Jobet, nandun sa first step, tinawag niya ako, Pastor. At nakita ko siya na kulay puti, meron siyang kulay pula na balabal. At sabi sa akin ng Lord, yung mga taong pinatay na righteous na matuwid, lahat sila binibigyan ng balabal na pula ng Panginoon sa langit. Para pagdating ng panahon, ipaggaganti sila ng Diyos sa mga pumatay sa kanila. Kaya si Lord Jesus Christ, makikita ninyo na may balabal na pula. Dahil si Kristo ay namatay para sa atin. Amen? Amen. Amen po ba? Meron ako sasabihin kanina, nakalimutan ko na eh. Ito na. May balabal po. Now, at habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Nanalangin siya, Lord, tanggapin niyo po. Ito pa, dito na po ako magtatapos. Lumuhod si Esteban at sumisigaw ng malakas, Panginoon, basahin nyo nga sabay-sabay sa ano nyo, doon sa inyong papel. Huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. Ano ibig sabihin nun? Benj, tara ka. Ha? Ano ang spirit ng mga martir? Kapag ikaw pala yung martir, mabilis kang magpatawad. Lord, forgive them. They don't know what they do. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Huwag mo silang panagutin sa kasalanan ito. Grabe yung puso ng mga martir. Amen? At pagkasabi nito, siya'y namatay. Tayo po tayong lahat. Ngayong hapon na ito, i-discern natin sa buhay natin na ang Panginoon ay tumayo sa kanyang luklukan upang bisitahin ka. I-desire natin na ang Panginoon ay tumayo sa kanyang trono at puntahan kanya kasama ang kanyang kabanangan.
kapatid, katulad ni Esteban, meron siyang malinis na puso sa harapan ng Panginoon. Si Esteban po ay isang martir. Isang puspos ng Espiritu, matalinong tao na pagkakatiwalaan. Microphone. Palaksan niya yung ano. Buksan mo, palaksan mo. Ganun. Ganun. Sige, buksan mo. Kabila. Papatayan eh. Yan. Buksan mo pa. Meron na, sige. Sige, awitin po natin ito. Jesus, oh glorious, prepare in us your tent. Wait lang. Sino sa inyo dito gusto nyo maging tahanan kayo ng Panginoon? Maging daluyan ng pagpapala, daluyan ng pagsamba, daluyan ng kagalingan, daluyan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Taas nga natin mga kamay natin. Jesus, oh glorious, prepare in us your temple, we're called as living souls, where you're enthroned. And as you rose from dead in power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hands that saw you raise clothe us with your glory, draw us by your grace, and all the glory. Laksan natin ang awit nila sa Panginoon. From your presence, we are temple. Give you reverence, so arise. Lord, tumayo ka sa luklukan, Panginoon, and be blessed by our praise, as we glory in your embrace, as
in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words, blessed be the Lord God Almighty. Lord, come in our midst. 10 years to come. Lord, this is your house. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns, Lord. Nais namin makita ang langit na bukas sa aming mga buhay. Blessed be the Nais namin makita ang langit bukas sa aming mga buhay, Lord. Arise, Lord, arise. Please to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Then sings
healing in Jesus' name. I speak revival in Jesus' name. I speak restoration of righteousness, restoration of power, restoration of holiness. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Lahat na may labi, lahat na may kamay sumamba sa Panginoon. He is a good, good God. Siya ang Diyos na mabuti. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great Thank you, Lord. We give you glory, we give you honor in Yeshua HaMashiach name. Amen and amen. Kapatay po ko naman. Thank you, Lord. Palapakan natin sa Lord po tayo lahat. Nadami po tayo sa ating